Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos biglang nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Ngayon, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco. Maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill, ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat dahil dapat niyan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kompleto naman. So wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo.